Unahin na po natin to, no? Ito po, ilang araw na po to. Buhat po na nag-announce si BBM. Alam niyo po, Mr. President, ang laki po ng problema ninyo diyan sa PCO. Kasi hindi po kayo kayang ipagtanggol ng PCO. Hindi po naniniwala na yung mga tao sa PCO. Ang epekto po niyan, therefore, araw-araw lumalabas si Anticler sa PCO, hindi naniniwala ang tao. Ganun po ang dahilan kung bakit po kayo hindi na rin pinagtitiwalaan. Biruin nyo, binalita nyo, for the first time, presidente ng Pilipinas, nung nagbalita, teka muna, sino ba nagkumpirma niyan? Presidente na ng Pilipinas, kinakailangan pa ikumpirma? Ganyan po kalala ang kawalan ng tiwala sa inyo, Mr. President. Wala na halos nagtitiwala sa mga sinasabi ninyo. Presidente na kayo, nag-announce kayo, nahuli si Saldico. Wala pa rin naniniwala. Gusto pa nilang iba pa mag-announce. O, di po ba? Yan po ang problema natin ngayon. Ngayon, kami po, mga mamamayang Pilipino, eto po si Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, nakausap niya si Saldico, hindi nakulong si Saldico. Mr. President, no? Lahat po ng mga nakulong, lahat po ng mga nahuli, may video tayo. May video tayo kay Tebes, nahuli sa ibang bansa. May video tayo kay Alice Go. Sabi nga ni, ulitin ko lang po sabi nga po ni Ben-Hur Abarlos, diyan kay Alice Go, ikaw pala si Alice. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Oh, kitang-kita po natin yun, Mr. President. Mr. President, bakit po walang video kasi? Pag kasi kayo lang, di na nga naniniwala sa inyo eh. Magpakita po kayo ng video. Wala ba tayong tauhan dyan sa Czech Republic? Wala ba kayong ambassador dyan? Kung ayaw nyo po ng video, picture na lang. Picture. Alam niyo yung picture? Kasi po, wala nang tiwala sa inyo. Hindi pa kayo nagpapakita ng video na nahuli. Wala po bang CCTV dun sa airport kung saan nahuli si Saldico? Putya sa atin nga, mga daga nga sa airport natin nakakarating sa ibang bansa eh. Yung video ng mga daga nakakarating, yan pang may nahuli. Wala man lang tayong makuhang CCTV copy. Wala ba tayong tauhan sa Czech Republic? Yung kapitbahay po ng Czech Republic, ano ba kapitbahay niyan? Baka may ambassador tayo dyan. Para po yung alinlangan namin. Talaga namang marami pong hindi naniniwala. Ano ba naman yung trabahuin ninyo para maniwala kami? Hindi po ba yung trust po, parang pag nawala yan di ba? Parang tiwala. Pag nawala na, mahirap nang maibalik. Ganun po kami sa inyo eh. Tapos ngayon, mag-a-announce kayo, yung isang tao, nakausap niya si Saldico. Oh, sabi ni Saldico, hindi raw siya nakulong. Hindi raw siya nakakulong. Magpakita naman po kayo, mayroon naman siguro tayong resources. Wala na ba tayong magagawa? Wala tayong ambassador dyan? Wala tayong kapitbahay na ambassador? Wala po CCTV dyan? Alam ko mayamang bansa yan, the Prague, Czech Republic na yan. Meron naman siguro CCTV dyan, nahagip po yung paghuli dyan. Hindi po ba? Kasi po, dalawa po yung impormasyon na nakakarating sa amin. Ngayon, eto po, isa pang question, mga kapatid. Nasaan ang media? Nakakarating kayo sa The Hague, Netherlands, para i-cover si Tatay Digong. Eto po, balita rin to, malaking balita to eh. Hindi ba scoop to? Ano ba talaga kayo ngayon? Mga independent media pa ba kayo? ABS-CBN, GMA7, TV5. Bakit ni isang reporter wala kayo padala ron? Punta kayo dun. Napakayaman na yung mga media.
gusto ba talaga ninyo malaman ng mga tao ang katotohanan o parte po kayo sa pagtatakip ng katotohanan? Wala na ba talaga kakayahan ng mga media natin? Hikahos ba? Hikahos? Wala kayong kapera-pera lahat? Makita mo yan sa 22. Nariyan lahat sa dahig yung mga yan, yung mga media natin. Kino-cover yung kung mabibilanggunan ng tuluyan si Tatay Digong o makakalaya na. Europe din yan. Europe din yung The Prague, Czech Republic. Bakit wala kayong kakayahan na magpadala na kahit isang pipitsuging reporter dyan? Ganun na tayo kahikaw sa Pilipinas. Aasa na lang tayo na para na tayong bumalik sa... Nasa buwan ba yan? Ibang planeta po yan, the Prague na yan, na, Czech Republic. Ibang planeta ba yan? Bakit hirap na hirap kayong makakuha tayo ng impormasyon? O bahagi kayo ng media na kung ano lang ang iutos sa inyo na i-cover yun lang? Halimbawa, nalaman ba natin na yung mga pinauwing mga Pilipino, may 20 ron ay mga bangkay? Hindi natin alam, no? Sa Kuwait, galing sa Kuwait, inuwi rito ng mga bangkay na. Hindi natin nga alam kung ano kinamatay ng mga yun. Wag na yung wag na yung sa The Prague, baka sabihin nyo, mahal pa masahe. Putya, naiya na lang yan. Bakit wala nagko-cover ng media nun? Hindi tuloy namin alam, fake news ba yun o hindi? Hindi namin napapanood, hindi namin nakikita yung balita. Pag sinearch nyo sa Google, kung totoo ba na merong mga na umuwi kasama repatriated na mga Pilipino sa Kuwait, na kung meron bang kasamang 20 pirasong namatay at hindi natin alam, wala, hindi nyo binabalita. Bahagi ba kayo ng pagtatago? Tinatago nyo yung mga katotohanan. Wala na kami nababalitaan sa presyo ng langis. Panay BP Sara, panay impeachment, panay Madriaga, bumili ng motor. Puta, bumili lang ng motor si Madriaga. Issue na sa inyo. Bumili ng motor. So, anong problema? Meron siyang ORCR. Natural, pag bumili ka ng motor, may ORCR ka. Ano connection kay BP Sara nun? Totoo yung sinasabi ni Madriaga na bumili siya ng motor. Ano ngayon kung bumili siya ng motor? Ano ngayon kung may ORCR siya? Ninakaw ba ni BP Sara yan? Inaanggulo nyo lahat para lokohin yung mga Pilipino. O sige, dito muna tayo. Dito muna tayo sa lintik na simpleng balita lang. Nahuli ba o hindi? Sabi ni nakausap niya si Saldico. Hindi ako nahuli, sabi ni Saldico. So kung duda po ang mga Pilipino kung nahuli ba o hindi, maglabas ng video. CCTV. Lahat po ng barangay dito sa Pilipinas, meron na CCTV. Puta, na-hold up nga eh. Hinold up po ang isang alimbawa ng balita, nilimas ang pawn shop. Kitang-kita, may CCTV. Sa airport ng The Prague o kung saan man nadakip si Saldico, wala man lang CCTV. Yung kahit malabo ba, yung mga malabo na, ito ang kuha sa picture ng CCTV, wala tayong kakayahan lahat. Ano tayo lahat? Stone Age na tayo. Basta sinabi na ng Pangulo yan, ano pa bang hinihingi yung prueba? Sabi kasi ni Roque, nakausap niya, hindi raw siya nakulong. Si Saldico, hindi raw po nakulong. Tinitechnical nyo lang, na-hold o hindi raw siya na-hold. Kung ano man ang tawag doon. Hindi raw po totoo yun.
Sabi nga ni Roque, fake news daw si BBM. Anak ng tinapay, oh. Ang dapat gawin ng media dyan, magpadala ro ng tao. Isang reporter. Interesado yung mga Pilipino. Eh. Ano ba talaga nangyari kay Saldico? Ayan, no? Ang linaw. Oh, ito po sabi ni wala pong in custody. Yung sinasabi nyo na hold lang. Oh, walang in custody, walang in detention, wala pong arrest, ani Roque. Mismong kay Saldico nanggaling. Ang kumpirmasyon po na hindi siya nakakulong ay nanggaling mismo kay Saldico. Sa kauna-unahang pagkakataon niyan po ay galing mismo kay Saldico. Hindi po siya nakulong, hindi siya nakakulong. Kaya nga buong-buo ang sinasabi, nagpapakalat ng fake news ang presidente. Yan po ang sabi ni Roque. Ngayon, sabi ni Mr. President, nasa kustodiya ng Czech Republic. Ito po sabi, kustodiya ng Czech authorities matapos umanong pumasok sa bansa na walang tamang dokumento. Yan po yung sabi ng gobyerno. We will bring Saldi home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. So ngayon, may kaguluhan sa Pilipinas, kung nakulong ba o nahuli ba o nahold ba, kung ano man yung gusto nyong itawag, may papel po dito yung independent press. Alam ko po, nagtitipon-tipon na kayo sa Netherlands ngayon, nasa Netherlands na kayo. Hindi naman siguro gaanong kalayuan yan, maliit lang po yung Europe eh. Pwede naman nyo siguro tawagan ng GMA executive, oy, magpadala nga kayo kahit isang pipitsuging reporter dyan sa The Prague, Czech Republic, at tanungin nyo lang kung meron ba talaga nahuli doon o hindi. Bakit ayaw nyong gawin? Lahat ng mga reporter, lahat ng mga TV station, lahat ng mga print media, bakit ayaw nyo pong gawin? Nagtataka ako eh. Bawal ba? Sinabihan ba kayo, wag nyo i-cover yan? Ano po ba ang dahilan na pumipigil sa mga media natin na i-cover yung lintik na yan? Nariyan na kayo sa dahig. Alam ko po na nariyan na kayo sa dahig. Dahil sa 22 po, bukas, ay mayroon pong announcement yung ICC. Kung tuluyan na nilang pakakawalan si Tatay Digong o tuloy sa kulong. Nariyan na kayo eh. Nagtataka ako. Talagang takang-taka ako sa inyo.